Narito na ang mainit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Magkahiwalay na aksidente sa pool sa CCTV. Barangay Tanod at kanyang mag-ina patay ng magkuryente sa kanilang bahay. Ilang bahagi ng Dagupan City nakaranas ng baha dahil sa epekto ng high tide. At ang road to Harvard University ng estudyanteng Tubong La Union nagkamit ng full ride scholarship. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Nakaranas ng baha ang ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa epekto ng high tide. Nakatutok, Sandy Salvacio. Binaha ang ilang kalsada sa Dagupan City kaninang umaga dahil sa epekto ng high tide. Apektado ang ilang estudyante. Nagiging problema po ito kasi pagka, di ba, pauwi na po kami ngayon, nahihirapan po kami dumaan sa mga kalsada, ganun. Tapos sa mga transportation din po, parang pagka nakakasira din siya ng mga gulong. Ang ilang sasakyan umiiwas dumaan sa binabahang bahagi ng kalsada para hindi mabasa ang kanilang mga sakay. Minsan napapasigaw din ako sa mga driver kasi wala silang parang wala silang pakisama sa amin na gano'n na pasaheros namin nababasa. Bandang alas 10 ng umaga kanina naabutan pa ng news team ang gutter deep na taas ng tubig sa bahagi ng Burgos Street. Ayon sa ilang residente, nagsimulang tumaas ang baha mag-aalas 8 ng umaga kanina. Sa pagbabantay ng Public Alert Response and Monitoring Center, umabot sa mahigit 4 na talampakan ang peak ng high tide kaninang alas 9 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, bagamat pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Josie, wala ro itong direktang epekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Gayunman, asahan pa rin daw ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito sa ating probinsyang Pangasinan, asahan po rin po ang ating mga pag-ulan, lalo-lalo pagdating po ng hapon. Ito po ay dulot po ito ng tinatawag natin na localized thunderstorm. Lalo-lalo sa western part ng Pangasinan, ay asahan natin ito na magtuloy-tuloy hanggang weekend. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang kubo sa gilid ng dagat sa pasukin ni Ilocos Norte ang nawasak dahil sa malakas na hangin na bunsod ng masamang panahon. Natanggalan pa ng bubong ang ilang kubo. Naisalba naman ang ilan. Binuhat ang mga upuan at lamesa para hindi matangay ng alon. Umaga raw kahapon ang maranasan ang malakas na hangin sa lugar. Pagising namin kaninang umaga, lumas yung alon at yung cottage namin na ngayon nagbaklas-baklas kami. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw ang bagyong binigyan ng local name na Josie. Bahagyang humina at naging low pressure area na lamang ang bagyong Josie. Wala pa rin itong epekto sa lagay ng panahon at posibleng lumabas sa par sa mga susunod na oras. Patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa western section ng Northern Luzon, kaya asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa mga lugar na yan. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng heavy to intense rains sa Cordillera Administrative Region. Posible rin ang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon, kaya ingat po sa baha at landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Tatlong katao ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Kasiguran, Aurora. Tutukan sa report. Sa pool sa CCTV camera ang banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Marikit National Highway, bahagi ng Kasiguran, Aurora. Sa video, makikitang palabas sa kanto ang motorsiklong minamaneho ng lalaking rider. Makikita rin ang pagdating ng tricycle. Nagpang-abot ang dalawang sasakyan sa gitna ng kalsada. Bumaliktad ang tricycle na sinasakyan ng mag-asawang senior citizen. Ayon sa Kasiguran Police, nagtamo ng minor injury sa mga sangkot sa aksidente na kalaunay nagkaayos din.
Sa kuhan ng CCTV sa Barangay Pogo, Chico, Dagupan City madaling araw kahapon, makikita ang tricycle na patungong Perez Boulevard nang biglang mabangga nito ang kasalubong na SUV. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver ng tricycle at nasagasaan pa siya ng sumusunod na motorsiklo. Ang rider sumemplang din sa kalsada. Ang SUV driver dumiretso sa pagpapatakbo. Nagpapagaling sa ospital ang 24 anyos na driver ng tricycle matapos maoperahan sa paa. Kinabukasan, natrack ng PNP ang driver ng SUV sa Barangay Lucaw matapos mag-request ng dokumento para sa car insurance. Nagharap ang SUV driver at ang ama ng tricycle driver. Willing naman akong magkapari kung gusto nilang ibigay yung gusto ko rin na makantam niyo anak ko kasi tao yun. Hindi aso yung tinakbuhan mo tao. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver ng SUV habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PNP. Hindi pa po natin makita yung malinaw na talagang cause at sinong ating magiging nagkasala. Pero sa investigation naman natin, malalaman po natin ito. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Timbog ang dalawang lalaki sa bypass operation ng pulisya sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan, kaninang madaling araw. Edad 21 at 20 ang magkaibigang sospek na parehong residente ng Dagupan City. Nakuha sa kanila ang 3 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nagkakalaga ang mga ito ng mahigit sa 34,000 pesos. Maharap sa kaukulang kaso ang dalawa na wala pang pahayag. Yung isang individual is minomonitor na po ng kapulisan. And knowing na yung pala, dalawa pala sila doon na nandun sa area. So, pati yung isa, nakasama na rin po sa Ilang consumers sa Mangaldan, Pangasinan dismayado sa kawalan ng abiso mula sa Senpelco sa nangyaring power interruption noong July 12. Naritong report. Nakadepende sa kuryente ang laundry shop na ito sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Malaking dagok daw sa negosyo ang naranasang power interruption sa bayan noong linggo. Hindi raw sila naabisuhan. Yung mga ibang customer, wala. Hindi sila nakapag-drop. Kunti lang yung sales namin nung Sunday. 10 oras ang naranasang power interruption. Ang inakalang unannounced power interruption ng Senpelco, ipinagbigay alam na pala ng NGCP sa kooperatiba na bahagi ito ng kanilang scheduled maintenance activity noong araw na iyon. Or yung letter ng NGCP addressed to Senpelco dated July 7 ay naibigay na the next day, July 8. Na-receive na ng Senpelco. But according to the letter of explanation ng Senpelco, it was overlooked. Agad naman po kaming nag-abiso sa aming page, although alam po namin na parang damage control lang po yon. Kaya nga po kami humihingi ng kanilang apology. Pangalawa po ay nagsulat na rin po kami sa Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Nakasaad sa apology letter ng Senpelco na hindi nila agad napansin ang paunang abiso ng NGCP sa dami ng mga natatanggap nilang email. Isolated case raw ito at humihingi ng paumanhin ang Senpelco. Ngayon lang po nangyari ang sitwasyon na to. Masasabi ko po na isolated case po ito at wala hong intensyon na hindi ho namin gawin ang aming trabaho. Sana po ay bigyan niyo po kami ulit ng pagkakataon para bumawi, para mas lalo naming i-improve ang aming services. It would be much better, and we're looking into this, na kung magkakaroon ng power interruption sa bayan ng Mangaldan, i-course din nila either sa Sangguniang Bayan or through the Office of the Mayor. We're here to be part of the solution. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patay ang 3 magkakamag-anak ng makuryente sa kanilang bahay sa Solano, Nueva Vizcaya. Ang mga biktima isang barangay tanod at kanyang mag-ina. Nakitang magkakadikit ang mga biktima sa kanilang bakuran. Nagsabit daw ng damit ang tanod sa isang bakal na alambre matapos maligo. Dumampi raw ang alambre sa live wire kaya siya nakuryente. Sinubukan siyang tulungan ng asawa at anak pero nakuryente rin sila. Sabi ng barangay officials, handang magbigay ng tulong ang barangay sa mga nasawi.
Samantala, price range sa produktong petrolyo posibleng alisin na sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, inalmahan ng mga driver ng pampasaherong sasakyan ang taas presyo sa langis, epektibo ngayong linggo. Dagdag bawas ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo simula ngayong araw. Batay sa price range ng Department of Energy, 2 piso at 62 sentimo hanggang 4 na piso at 62 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 piso at 22 sentimo hanggang 4 na piso at 22 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Habang ang gasolina, piso kada litrong taas presyo o kaya'y rollback. Ang aktual na presyo ay depende sa gasolinahan, basta't pasok sa price range ng DOE. Ayon sa Energy Department, sa mga susunod na linggo, posibleng alisin na nila ang price range at baka magrekomenda sila ng eksaktong minimum o maximum price adjustments. Mas mababang fuel surcharge ang ipatutupad simula July 16. Level 8 ang epektibong fuel surcharge hanggang katapusan ng buwan ayon sa Civil Aeronautics Board. Sa ilalim ng Level 8, magiging 253 hanggang 787 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights, mahigit 800 hanggang mahigit 6,000 pesos ang ipatutupad na fuel surcharge. Dahil dyan, posible ring bumaba ang airfare. Chris, alamin naman natin ang saloobin ng mga tricycle driver dito sa Calasiao, Pangasinan dahil nga sa pagpapatupad ng oil price increase sa gasolina at sa pag-iikot natin kanina na pag-alaman na karamihan sa mga gasolinahan dito ay nag-implement ng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Kasama natin ngayon si Tatay Mario na miyembro po ng Puto Plaza Toda. Tatay Mario, para po sa inyo, anong masasabi ninyo na nagkaroon po ng pagtaas sa presyo ng gasolina? Ito ang problema namin, madam, dahil siyempre noon talagang mababa ang presyo ng gasolina. Nung nagkaroon ng problema sa ibang bansa, tumas din ang gasolina. Kaya problema namin, kumikita kami ng, alimbawa 500, kalahati lang matitira dahil yung gasolina 250. Umahati yung presyo ng gasolina sa kita namin. So para po sa inyo, Tatay Mario, kahit piso yung itinaas sa kada litro ng gasolina, malaking bagay po sa inyo? Malaking bagay din, madam. Dahil, siyempre, parang kumikita kami ng konti na malaki rin na kahit anong mangyari, lalong-lalo na pag masipag ka, kumita ka rin. Tatay, i-compare lang po natin yung sahod ninyo bago pa po itong mga mega oil price hike. Magkano po ba yung kinikita ninyo noon? 500 isang araw kung talagang masipag ka. Okay. Tatay, maraming salamat po sa inyong pagpapa-interview. At sa pagkikipag-usap nga natin kanina sa One Pangasinan Transport Federation ay gusto po nila na manaig itong pagtaas singil sa pasahe para nang sa ganon ay magkaroon din sila ng dagdag kita sa arawan nilang pamamasada. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sinimula na ang pagtatambak sa ilang low-lying areas ng Barangay Anulid, Bangaldan, Pangasinan. Ayon sa Barangay Council, hakbang ito dahil sa naipong tubig bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sabi ng ilang residente, problema raw sa ibang purok tulad ng Purok 7 ang kawalan ng maayos na drainage system. Gayunman, tiniyak ng barangay na may inilatag silang proyekto para sa pagpapagawa ng drainage. Isipan ng Barangay Council na gumawa mo ng mga pansamantalang, pagtambag o sandbag. Gumawa rin kami ng mga paving blocks. Bali, parang lang yung pansamantalang para hindi naman apektado masyado yung mga tao. Botika ng bayan at iba pang pasilidad binuksan sa Jaén, Nueva Ecija. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Sabay-sabay na binuksan ng mga bagong pasilidad sa bayan ng Jaén sa Nueva Ecija. Tulad na lamang ng butika ng bayan na accredited ng PhilHealth. Mapagkukunan ito ng mga libreng maintenance medicine at iba pang gamot para sa senior citizens. Kaya po napakahalaga po yung tinatawag nating PhilHealth gamot na to para ma-ensure yung pinaka-problema kahit na nakonsulta na laboratory na, kung wala naman pong iinaming gamot, hindi pa rin gagaling.
Pinuksan din ang Social Services Building ng Department of Social Welfare and Development Office para sa mga social pension at iba pang social services. Malaking tulong din ang hatid ng bagong tanggapan ng Batch Request Entry Query System para sa pagkuha ng mga dokumento sa PSA na hindi na kailangan pang dumayo at pumila sa main office ng PSA sa Cabanatuan City. Binuksan din ang Bayani Hub para sa mga pinadaling pagbabayad ng buwis o may mga transaksyon sa munisipyo. Ang Bayani Hub ay bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Upang magbigay ng pasasalamat sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan, nag-isip ng mga programa na ang layunin ay mapadali at mapalapit ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga Kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating branch na makikita sa inyong screen. At kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uwi ng grand prize na tig 2 million pesos, tax-free. Marami rin na may chance manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries, kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Bumagsak ang isang century-old na puno ng akasya sa barangay Ipag, Mariveles, Bataan, gabi noong Lunes. Ay sa punong barangay, nabawalang puno matapos na lumambot ang lupa dahil sa nararanasang pagulan. Bumagsak ang puno sa 3 bahay na malapit doon. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Pinag-iingat ng otoridad ang mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa malalaking puno at matatarik na lugar dahil posible pa ring lumambot ang lupa bunsod ng patuloy na pag-ulan. Mga taga Batanes, pinalagan ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Tutukan sa report. Sa batas ng Pilipinas at sa mata ng daigdig, Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng Pilipinas at hangganan ng ating teritoryo sa norte. Pero kamakailan, lumabas ang ulat na may mga Chinese scholar na nagsabing natural geographical extension o karugtong ng Taiwan ng Batanes, kaya naman bahagi ito ng China. Hindi yan ipinagkibit-balikat ng mga taga-Batanes. Baka naman yun ay magiging basihan ng China na seryosuhin na i-claim ang Batanes na parte ng China through Taiwan. Hindi titigil ang mga Ivatan, hindi i-accept yung mga ganitong pronouncement ng basta-basta. Kailangan labanan yung... Nanindigan din si Batanes Governor Jun Aguto na hindi na dapat questionin na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. It's an absurd thing to even think about Chinese claiming Batanes as part of Taiwan or even part of China. Still established by the Philippine archipelago and by history. That Batanes is always and will always be part of the Philippines. Pinuna rin ng Maritime Monitoring Group na Sea Light ang pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, patunay ang datos at kasaysayan na noon pa man, walang dudang ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Para naman kay Defense Secretary Guibo Chedoro, hindi dapat baliwalain ang pahayag nito ng Chinese scholar. Sa pagtatapos ng Hunyo, bumisita sa Batanes ang ambassador ng China. Kabilang sa pinuntahan niya ang farm na dinonate ng Chinese Embassy. Tanong tuloy ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, mabuti nga bang pakay ng pagbisita sa probinsya ng ambassador o paraan ng pag-inspeksyon sa lugar na tingin niya balak ang kinig ng China? No talk about the territory belonging to Taiwan. Sabi niya, was being a new ambassador, he wants to visit all the provinces of the Philippines. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mga kaganapan sa Day 4 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ating alamin sa report. Sa Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniharap na ng prosekusyon bilang ikalawang testigo si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok upang magbigay ng testimonya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment. Ipinakita rin sa impeachment trial ang video ng umano'y pagbanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinita naman ng depensa si Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan matapos nitong gumamit ng wikang waray sa pakikipag-usap sa testigong si Attorney Lotok. Iginiit ng depensa na dapat sa Filipino o Ingles lamang isagawa ang pagtatanong. Kinumpirma rin kahapon ni Attorney Lotok na 2 beses naglabas ng sabina ang NBI sa bise, kaugnay ng investigasyon sa kanyang mga naging pahayag noong November 2024. Sinabi rin ni Attorney Lotok na nagpadala sila ng sulat noong December 2, 2024 upang imbitahan si VP Sara Duterte sa isang investigasyon kaugnay ng kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y banta sa kanyang buhay. Itinanggi naman ng depensa ang alikasyong kumontrata si Vice President Sara Duterte ng isang hitman. Ayon sa defense panel, nabigo ang prosekusyon na magharap ng direktang ebidensya na nagpapatunay sa naturang paratang. Hinimay din ng depensa ang investigation data form ng NBI matapos mapansing may manual marking ang Department of Justice receive stamp sa dokumento. Inihayag din ng depensa kahapon na maaari silang magharap ng mga testigo upang patunayan ang umano'y Operation Romanov na ayon sa kanila ay isang planong nagbanta sa kaligtasan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan si Attorney Lotok kung mayroong bias ang isinagawang investigasyon ng NBI kaugnay ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, July 20, inaasahan namang haharap na bilang witness si NBI Director Melvin Matibag. Samantala, ipinapanukala ng Impeachment Trial Presiding Officer Chiz Escudero na baguhin ang schedule ng paglilitis pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Panukala ni Escudero na gawin ito mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan daw ay para masimulan ang sesyon ng Senado ng alas 3 o alas 4 ng hapon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagkainitan ng prosekusyon at depensa sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, July 14. Kinwestiyon ng depensa si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung totoong nangyari ang mga binitawang salita ni VP Sara sa viral online press conference niya noong November 2024. Sabi niya, naniniwala siyang kumontrata ng assassin si Vice President Sara Duterte base sa ginawang investigasyon ng Cybercrime Division pero wala siyang personal knowledge kung talagang ginawa ito ng Vice Presidente. Ayon sa depensa, hindi nila maaaring makumpirma kung totoong kumontrata ng assassin si VP Sara dahil wala din silang personal knowledge dito. Kontra rito ang prosekusyon na nagsasabing may karapatan daw ang depensa sa kanilang sariling imahinasyon. Estudyanteng tubong La Union nagkamit ng full ride scholarship sa Harvard University. Atin siyang kilalanin sa report. Dream come true para sa 18 anyos na estudyanteng si Rhea Shoho mula sa Cabala Union ang makatanggap ng full ride scholarship sa Harvard University. Ang akala niyang suntok sa buwan na pangarap ay posible raw pala basta't may pagsisikap, determinasyon at pananalig sa Panginoon. Nagsimula raw ang kanyang journey to Harvard nang siya ay nasa Oklahoma para sa 5-week summer science program. Hinikayat daw siya ng kanyang mga nakasama sa research na mag-apply ng scholarship abroad. At makalipas ng ilang buwang paghihintay, ay nakatanggap siya ng magandang balita. Nung day before nung admission decisions, nandun po ako sa church, nagpa-pray po ako na, Lord, bigyan niyo na po sa akin to. You know how much I want this. Ganun. Nakatulong din daw sa kanya ang paglalaro ng Mobile Legends Bang Bang. Nagsimula siyang maglaro ng Mobile Legends noong pandemya. Yun yung ginagamit ko every time na may free time ako, naglalaro lang po ako para,
break from my ACADS, ganun. Tapos nalagay ko rin po siya sa ilang essays ko sa applications ko, and I think it added personality naman to my application. Very proud ang mga kaanak ni Rhea sa kanyang nakamit na scholarship. Very proud ako at natupad yung mga pangarap niya. Proud na proud ako sa apo ko, ma'am. Kasi masubukan niyang mag-aral sa Harvard. Tapos support naman kami sa kanya. Malaking biyaya para kay Rhea ang scholarship mula sa Harvard University. Ang kanyang ama isang cellphone technician. Ulila na siya sa ina. Lilipad na pa Amerika si Rhea sa susunod na buwan. Double major in chemistry and economics ang kursong kukunin ni Rhea sa Harvard University. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Halos 100 mag-aaral naman sa Cabanatuan City ang nakatanggap ng libreng bag at mga damit. Sundan sa report ni CJ Turida. Mahigit 70 mag-aaral ng Bagong Buhay Elementary School sa Cabanatuan City ang nakatanggap ng libreng bag at mga damit sa ginanap na Philippine-Japan Friendship Program. Masaya ang mga mag-aaral at mga guro sa isinagawang programa. Ibinida ng mga mag-aaral ang kanilang katutubong sayaw na sinabayan ng mga Hapones. Tinuruan din ng mga Hapon ng origami ang mga bata gamit ang mga Japanese magazine. Nabigyan din ng libreng pagkain ng mga mag-aaral at guro. Habang enjoy naman ang mga Japanese national sa pagkain ng suman, puto at kamote. Really appreciate all of your supports and efforts to have these special programs. Napili ang Bagong Buhay Elementary School dahil karamihan sa mga mag-aaral ay katutubo. Labis ang pasasalamat ng pamunuan ng paaralan sa aktibidad. Malaking tulong daw ito sa mga magulang at sa pag-aaral ng mga bata. Malaking tulong po ito dahil magiging inspirasyon po ito upang maipagpatuloy nila yung pag-aaral at mag-aaral po silang mabuti. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.